Hello, family of the living God. Blessed morning sa inyong lahat. So, this video, para to sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng problem financially. Okay? Yeah. Dumaan din ako sa ganitong situation. I mean, siguro makikita nyo sa Facebook ko, yung mga post ko, ganyan. Yeah, we are good now, pero before, dumaan kami sa pagiging mahirap. Okay? Dumaan ako dun sa pagtatrabaho ng sobrang haba, ganyan. Yung magtitipid ka na lang, kakainin mo, anong problemahin mo pa yung babaunin mo, ganon. Ganon yung pinagdaanan before. Pero gusto ko kayong turuan or hindi ko kayo, gusto kayong i-help. Katulad ng pag-help sa akin ng salita ng Panginoon. Gusto ko kayong tulungan, hindi lang para bigyan ng isda, kung hindi paano mangisda. Okay? Through this word. So, I'm speaking sa experience ko. Totoo po na yung Panginoon, hindi niya tayo gustong maghirap. Okay? Kasi, siya lang talaga yung may kakayanang magbigay ng kakayanan natin na gumawa ng wealth. Okay? So, nakasaad din yan sa salita niya. Siya yung nagbibigay ng blessing kasi siya may, sa kanya lahat. Okay? Siya yung may authority, siya, sa kanya nakabelong lahat ng to, ng prosperity na to. Ngayon, paano tayo lalabas sa kahirapan na to? I would like to begin. I don't know kung magkakaroon ako ng session about financial problems or literacy through the words of God. Okay, kung paano natin i-handle yung pera natin. Pero this is the first or main basic knowledge na dapat matutunan ng Kristiyano about sa prosperity. This is not a prosperity gospel na sinasabi nila na gustong papayamanin kayong lahat, ganyan, aasa yung mga tao, ganun. Hindi. This is the word of God. Ano yung nakasaad sa Biblia? Okay? Ano yung katotohanan? I would just say, kung ano yung nandito is up to you to believe it, prove it. Okay? Meron kayong Biblia, basahin niyo po ito. Ngayon, normally, yung cross na ginawa, yung si Jesus, napako siya sa cross. Normally, yung alam natin, kapag nagtitake tayo ng communion, He died for our sins. Tama ba? Ayun yung nasa isip natin. He died for my sin. Okay? That's why I'm taking communion. That's why I'm believing in Jesus Christ para sa salvation ng aking kaluluwa. Okay? Ngayon, hindi lang po doon nagtatapos yun. It's a whole package. Okay? It's a whole package. Even healing, even yung katawan, whole package. Body, soul, mind, spirit, whole package po yun. Yung pagsalba ng Panginoon natin sa atin, sa cross. Gumawa ko ng another video about sa healing, okay? Kung bakit yung iba may mga nararamdaman pa, ganyan-ganyan. Tignan nyo na lang po yung ibang video doon. Pero I would like to focus sa prosperity ngayon, okay? So, mapapansin nyo before sa Old Testament, yung mga Israelites, okay? They did the Passover. Yung lamb, pinatay nila, ni-roast nila, kinain nila, nilagay nila yung blood sa door nila para hindi sila maano ng curse, mabuhay sila at makalabas sila sa Egypt. Tama ba? Ngayon, it's the shadow of the things to come. Nakalagay sa Hebrew. Okay? It's the shadow of the things to come because Jesus is the Lamb. Okay? Siya yung napako sa krus. Okay? Ngayon, gusto kong balikan yung nangyari sa Israelites noon. Nung lumabas sila sa Egypt, ano yung nangyari? Hindi lang sila nasagip ng buhay, meron pa silang dinala palabas. So, sa Psalm 105:37, pagkatapos nito,
pinalabas niya ang mga taga-Israel sa lupain ng Egypto na wala ni isa mang napahamak at may dala pa silang mga pilak at ginto. At sa kanila'y wala ni isa mang napahamak. These are the physical Israelites, okay? So, lumabas sila sa Egypt with what? Silver, gold. Okay? Ngayon, pumunta tayo sa first coming. So, first coming of Christ, siya yung symbol of the Lamb, siya yung napako sa krus. Yeah. So, ngayon, sa 2 Corinthians 8:9, mapapansin natin dito, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Para saan? Para sa atin. Para maging mayaman tayo. Okay? Let's go to Galatians 3:13. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. So, may mga curses, generational curses from Adam and Eva. Okay? So, yung generational curses, yung paghihirap, kasakitan, kamatayan, yung mga curses na yan, yung curses sa financial, curses sa health, curses sa body, curses kung ano mang curses sa family, depression, okay, mental health, winasak na yan ng Panginoon. Okay, it ends upon you believe kay Christ. Okay, sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. So this statement, isinumpa ang isinumang binitay sa puno, nakasaad din niya sa Old Testament. Okay? Ginawa ito ng Diyos para sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham. Bakit daw yung ginawa ng Diyos? Ginawa ito ng Diyos. Para saan? Para sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham. Ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong mga hindi Hudyo, yung hindi physical lineage ng mga Israel o mga Jews, paano tayo makakatanggap ng blessings of Abraham kapag tinanggap natin si Kristo? Yung mga pagpapalang ibinigay niya kay Abraham, matatanggap din natin kapag we believe kay Christ. So, yung mga curses na yan, mawawala and then you will have the blessing. Christ became a curse so that you will have the blessing of Abraham. Okay? So, 3:20, at dahil kayo'y kay Kristo na, mga nananiwala kay Kristo, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng ipinangako ng Diyos sa Kanya. Okay? 3:29 po to. Galatians 3:29. So, tayo ay tagapagmana. Ibig sabihin, kapag tagapagmana ka, mapapasayo yung blessing ni Abraham. Hindi lang siya. Sinabi ni, yung mga blessing, yung covenant ni God kay Abraham, you will become the father of all nations, your seeds, okay, yung mga, yung mga na-comment or yung mga susunod sa'yo, okay, they will be blessed. Okay, you will become a blessing. Those who bless you will be blessed, and those who curse you will be a curse. Okay, so, mapapansin niyo si Abraham, he was blessed with, mga ari-arian, yung mga alaga niya, yung mga animals, kung ano-anong livestock meron siya. Okay, he was blessed. Hindi gusto ng Panginoon na maghirap tayo, hindi gusto ng Panginoon na magkasakit tayo. Sa kaharian niya,
normally walang kasakitan. God is eternal. Normally, walang kamatayan. So, yung hope na to, huwag pong maalis sa inyo. Sabi nga, hope, faith, and love, these three shall remain. Okay? Or yung love. Okay? So, yung hope na yan, remember kung ano yung hope na mabibigay ni God pagdating niya. There will be death, there will be no sickness. Yung tears mo, yung luha mo, iwa-wipe niya. Wala nang pighati. Okay? Guys, gusto kong maging aware kayo kapag nagte-take kayo ng communion. It's not just a ritual na yan, grape juice, ganyan, or wine at saka bread. No. Do this in remembrance of me. Hindi niya sinabing do this in remembrance of your sickness, in remembrance of your depression, in remembrance of your financial problems, okay, in remembrance of your anxiety, in remembrance of your sins. No, in remembrance of Him. Ano yung ginawa niya sa cross? He took everything for the whole package for you to be blessed, for you to be free from sickness, free from financial problems, free from anything, from sins. The truth will set you free. Yung mga lies ni Satan, combat it with the truth. It's a spiritual battle, guys. Magbasa po tayo ng Biblia para alam po natin. Kasi my people are being destroyed through the lack of knowledge. If they're just taking it's just a ritual, it's nonsense. Do this in remembrance of me until He comes. So kapag magko-communion kayo, mag-holy communion kayo sa church nyo, or even sa bahay, pwede nyo po yung gawin. Bakit? He bought us with His precious blood to become king and priest. So you are allowed to take Holy Communion, remembering the power of the cross for your life to become to pour blessing upon blessing to you. He became a curse so that you will be blessed. He took the punishment so that you will have peace of mind. He took all the pain, the wounds. He was wounded so that you were healed. Already na yun. Past tense na talaga yun siya eh. It is finished na. Nagawa niya na. It's just upon us to believe and to take it. So, kung, for example, nag-take kayo ng communion, ganyan, pero meron pa rin kayong pain, meron pa rin kayong struggles, do not lose hope. Kasi, yung position mo ngayon, at saka yung truth, for example, this is the truth, and yung position mo ngayon, ito, okay? Huwag mong ikakat yung hope, yung faith, yung love. Huwag mong ikakat yun. Kasi, i-combat mo siya ng katotohanan. Katotohanan, ito yung dapat mong posisyon mo eh. You are what? You are a daughter of God. You are a child of God. You believe in Christ. You are the daughter of Abraham, the son of Abraham. You are the heir, tagapagmana. You have the authority na binigay ng Panginoon. Authority under His name, under the name of Jesus. So, speak against all negative things na binibigay sa'yo ng
kalaban. So, sana lang guys na naging aware kayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Na hindi lang siya for the salvation of our sins, hindi lang siya salvation ng ating soul, but it's a whole package. Okay? Again, as I've told you yung about sa healing, ibang video yun, but this is about the prosperity. Okay? Prosperity, blessings, okay? At meron akong i-recommend, the Pastora Priya Abraham. If you will search her sa YouTube, at saka may website siya, go. Meron doon about covenant wealth, prosperity gospel, so, and kapag sa German, Umgang mit Geld kay Daniel Exler and Maria Prim, makikita nyo sa buhay nila, sa testimonies nila, that these things are really true. And even in my own experience, na-experience ko si God, kung paano niya ni-restore yung life ko from having sickness, having difficulties financially. He's true and faithful. Believe it, guys. Hindi man lang yan off einmal or one time na, okay, now magiging mayaman ka. No. God is in control. He is waiting for you to come to Him. So if you are not yet, or if you did not yet accept Jesus as your Lord, please do so. Do not harden your heart. Accept, be humble, such a mercy throne of God. You can come to your Father through Christ. Accept Jesus as your Lord and Savior. Realize, be humble enough na makasalanan tayo. Lahat tayo nagkasala. Be humble enough, pray, and say it. Kasi ang sabi sa salita, I believe, that's why I said, that's why I speak. I believe, that's why I speak. So, kung sino man ang mag-i-speak na si Jesus ay Lord, siya ay masasalba. Okay? So, yun lang guys. I hope you are blessed. Okay? And bis zum nächsten Mal. See you next time. Okay? Bye-bye. God bless.